sa lahat. Nag-counterflow ang TNVS driver na yan sa one-way na daan sa Pasay. Sinita siya ng traffic enforcer. Pero ang driver biglang naglabas ng baril at tila tinakot ang enforcer. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Bakbakan sa Middle East, mas tumindi pa. Amerika, nagbanta sa Iran na bubombahin ng malalaking power plant kapag hindi binuksan ang Strait of Hormuz. 25 Pinoy mula Israel, ligtas nang nakauwi sa Pilipinas matapos maipit sa bakbakan. Ilang tsuper, hindi raw babiyay sa Lunes dahil hindi na kayang pagsirit ng presyo ng petrolyo. Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo ang fuel subsidy para sa iba pang nasa transport sector kasabay ng babala sa mga nagpapakalat ng fake news. Pinay tennis ace Alex Ayala pasok na sa round of 16 matapos talunin ng Polish tennis player sa Miami Open. At world tour ng global sensation ng BTS kasado na matapos ang makasaysayang comeback concert sa Gwanghwamun Square, South Korea. Nagbanta si US President Donald Trump na pasasabugin ang malalaking power plant sa Iran kapag hindi nito binuksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 2 araw. Welta ng Iran, bukas ang naturang daan maliban sa kaaway nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Nagliliyab ang gusaling yan sa Israel habang sa drone na ito kita ang wasak na establishmento. Ito ang naging eksena roon kasunod ng missile attack ng Iran. Tinamaan nito ang syudad ng Dimona at Arad. Ayon sa Israeli government, nadamay ang mga bata at sibilyan sa pag-atake. Pero ayon sa Iran, tinarget nila ang military installations ng Israel. Pinuntirya rin ng Iran ang US diplomatic facility sa Baghdad, Iraq. Ang sunog, malapit din sa Baghdad Airport. Agad namang gumanti ang Israel. Nagpaulan sila ng airstrike sa Iran. Pati ang Amerika naglabas ng video na isa-isang pinapasabog ang mga tangke ng Iran. Giit ng US forces pupuksain nila ang kakayahang magkaroon ng kapangyarihan ng Iran laban sa Amerika at iba pa nitong katabing bansa. Si US President Donald Trump naman nagbanta sa Iran na kapag hindi nito binuksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras, bobombahin daw ng Amerika ang power plants doon. Uumpisan daw niya ang pinakamalaki. Isa sa pinakamalaking power plant sa Iran ang Damavand Combined Cycle Power Plant na nasa Tehran. Pero ang sagot dyan ng Iran, bukas ang Strait of Hormuz para sa lahat maliban na lang sa kaaway ng Iran. Katunayan, una nang sinabi ng Iran na papadaanin nila ang Japanese vessel sa strait. Isa ang Japan kasama ang Canada at ilang leading European countries na nagsabing handa silang tumulong para masigurong ligtas ang pagtawid sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang mga barkong nagdi-deliver ng langis. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ligtas na nakabalik ng Pilipinas ang 25 Pilipinong naipit sa bakbakan sa Israel. Pero sa kabila ng nakaambang peligro, hindi lahat pinipiling umuwi ng Pilipinas. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Nakauwi na ng Pilipinas ang 25 Pilipino na inilikas sa Israel sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Lumapag sa NAIA nitong Sabado ng gabi ang 24 na OFW kasama ang isang bata. Sila ang ika-4 na batch ng mga apektadong Pilipino na naitawid sa Taba border sa Egypt para makabalik ng bansa. Mag-iisang buwan nang umuulan ng missile sa Israel, pero hindi lahat piniling umuwi ng Pilipinas. Nitong nakaraang linggo, isa sa mga nabagsakan ng missile debris ang tinutuluyan ng Pinay caregiver na si Cindy. Kwento ng Pinay, mabuti na lamang daw may mamad o bomb shelter ang kanilang bahay. Dito na sila halos mamalagi ng kanyang senior citizen na employer. Sa una raw, pahirapan pang kumbinsihin ang kanyang alaga na pumunta sa bomb shelter. Because in the night, she don't like to get up every siren. I close the door. I hear the glasses of the windows. There's a burning smell in our house. Then after I open the mamad, I'm shocked
of what happened outside the house. Isa lamang si Cindy sa nasa 30,000 Pinoy na nasa Israel. Pero sa kabila ng gulo, wala pang 1% ang nais umuwi ng Pilipinas. Sa tala ng Philippine Embassy sa Tel Aviv simula February 28, nasa 81 lang ang nagpalista sa repatriation. Kalahati sa bilang, mga pilgrims, estudyante at turista. Karamihan sa nagsasabi naman, they're not yet willing to leave kasi maganda yung trabaho dito. Tapos, in terms of safety naman, nabanggit ko ito sa ibang interview, no? Yung may shelter naman na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin. Actually, all over Israel, ang daming mga shelters na pwedeng gamitin. Karaniwang nasa industriya ng agriculture, health at caregiving ang mga Pinoy sa Israel. Sa Saudi naman, nakuhanan ng ilang Pinoy ang pagsabog sa Riyadh nitong Miyerkules ng gabi. Bumagsak ang missile debris sa isang residential community. Simula ng gyera, daang-daang missile at drone ang pinaulan sa Saudi. Pero marami rito na intercept ayon sa mga otoridad. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Iran, idineklarang persona non grata ng Saudi government ang Iranian military attaché, assistant attaché at 3 pang Iranian embassy employee roon. Binigyan ang mga Iranian official ng 24 na oras para lisanin ng Saudi. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Inaabangan na kung haharap si Vice President Sara Duterte sa Kamara ngayong kasado na ang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ayon sa isang complainant, kung dadaluman ang bise sa hearing, siguradong hindi niya sasagutin ang mga alegasyon. Narito ang report. Matapos ideklarang sufficient in grounds o sapat ang basihan sa 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sisimulan na ng House Committee on Justice ang pagdinig ukol dito sa Miyerkules, March 25. Natanggap na ng kampo ng bise ang imbitasyon para dumalo sa hearing. Pero ayon sa isa sa mga legal counsel ng bise na si Attorney Michael Powa, hindi pa raw niya nakakausap si VP Sara kung dadalo ito sa hearing. Git ni Powa, hindi rin naman daw kasi requirement ang personal attendance ng bise sa pagdinig. Ang anuman daw na desisyon tungkol dito, gagawin ng naaayon sa karapatan ni VP Sara at sa payo ng kanyang abogado. Una nang sinabi ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro na prerogative o may sariling pa siya ang bise kung dadalo ito sa hearing. Pero para sa miyembro ng grupong Tindig Pilipinas at abogado ng binawing second impeachment complaint na si Attorney Dino De Leon, dapat nang humarap si VP Sara at sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Duty bound siya, constitutional process to eh. Kailangan galangin ni Sara Duterte ang mga institusyon, including the House of Representatives, including eventually the Senate, and kailangan niyang sagutin sa saligang batas. At sabi sa saligang batas, accountability ito, kailangan mag-explain siya. Pero sa tingin ni De Leon, hindi magpapakita ang bise sa hearing. Pero kung dadalo man daw ito, Palagay ko hindi niya sasagutin yung mga tanong. She will again throw an attitude out there and claim that this is all political. una nang naghain ng sagot si VP Sara sa mga reklamong impeachment. Git niya walang ultimate facts sa mga reklamo, bagay na pinalagan din ni De Leon. Ito po yung mga attempt na, and ito po ang mastery kasi ng Duterte camp, no? Yung tinatawag nating dilituhin tayo, yung tinatawag nating diversion, muddling of the issues. Ang alegasyon ay siya ay nagwaldas at nagnakaw sa confidential funds. Yun ang kailangan niyang sagutin. Kaso ayaw niyang sagutin, ginagawa na naman ng mga teknikalidad. The attitude is against accountability, which is the very soul of the Constitution. Samantala kung sakaling aabot sa Senado ang mga reklamo sa bise, plano ng grupong Kilusang Makabansang Ekonomiya na mag-convene ng isang People's Court. Bubuin daw yan ng mga pari, miyembro ng akadim at mga dating hukom. Habang nagsasagawa ng pagdinig doon sa loob ng Senado, magtatayo kami ng People's Court doon, maski na outside the gate. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kumpiyansa ang isang human rights lawyer na mahahantong sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbinsido rin siya na makukonvict si Duterte para sa kinakaharap na crimes against humanity sa International Criminal Court. Narito ang report. Mauuwi sa paglilitis ang kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang tingin ng human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon nang matanong kung anong palagay niyang magiging kahihinatnan ng kaso ng dating Pangulo. Giit niya, sa bigat daw ng mga ebidensya kaugnay ng drug war ni dating Pangulong Duterte, matutuloy ito sa trial.
Natapos noong February 27 ang 4 na araw na confirmation of charges hearing ng Pre-Trial Chamber 1. Mayroong 6 na pong araw ang ICC judges para magdesisyon kung itutuloy o hindi ang trial ng dating Pangulo. Natin katatapos na ng confirmation of charges hearing. Sa panood naman po natin yon, no? Alam naman po natin lahat dito sa kwarto to whether some people may want to deny it, na malawakan talaga yung patayan na pinagdaanan ng sambayan ng Pilipino sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Malawakan. The estimates are 12,000 to 30,000. And the reason why estimate lang yan is because we've all lost count. Ang bottom line, marami pong pinatay sa Pilipinas and malakas po ang ebidensya ng prosecution. So ang aking fearless forecast is this will proceed to trial. At ang sabi nga nila, malakas naman daw yung depensa nila eh. Wala naman daw kinalaman si Rodrigo Duterte doon eh. Di ba? Doon sila sa trial magpaliwanag. But definitely, given the quantum of evidence we have right now, I think it will proceed to trial. Kung matuloy nga yan, tiwala ba siyang makokonvict ang dating Pangulo? Giit ni Atty. De Leon. Alam niyo po, ang pinagkaiba po ng ICC, unfortunately, is hindi po sila nagsasuffer sa mga political antics ng mga Duterte. Why? Because these are the highly learned, most trained jurors in the world who will take a look at the evidence with the cold neutrality of an impartial judge. Dagdag pa ni Atty. De Leon. At dahil totoo naman na nangyari ang malawakang patayan na state-sponsored, state-architected, convinced po ako na makukonvict si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nagbabalitang mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Matapos ang ikinasang transport strike ng mga tsuper, nakamba naman ang isang transport holiday po bukas dahil pa rin yan sa iniindang taas presyo sa petrolyo ng PUV drivers at operators. Inanunsyo ni Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO President na si Libay de Luna ang tigil pasada bukas. Layon umano nilang maiparating kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang paghihirap at mga hinaing. Hiling din ng grupo na makatanggap ng fuel subsidy at ayuda mula sa DSWD. Nagbabala ang grupo na kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, tuluyan na silang hindi makakabiyahe. Good news naman sa mga motoristang dadaan sa mga expressway, nadagdagan pa ang toll roads na magpapatupad ng diskwento sa gitna nga ng taas ng presyo sa petrolyo. Kabilang na dyan ang Cavitex R1 Expressway Extension, Muntinlupa Cavite Expressway at ang bahagi ng SCTEX mula Tipo hanggang Tarlac. Hanggang 66 pesos ang matitipid sa toll ng Class 1 vehicles, depende sa expressway. Sa Class 2 vehicles naman, kabilang ang mga bus, may 4 pesos hanggang 131 pesos na discount. Pati ang mga truck o Class 3 vehicles, may halos 200 pesos na diskwento. Magsisimulang ipatupad ang toll discount bukas kasabay ng naunang inaprubahan na 2 buwang toll reduction sa NLEX, SLEX at Star Tollway. Susunod, 3 patay matapos tumagilid ang sinasakyang truck sa Tubungan, Iloilo. Bayanihan ng mga residente para mailipat ang lumang bahay na uwi sa aksidente. At BTS all out na pinerform ang new songs mula sa Arirang album sa concert kahit pa-injured si RM. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Arestado ang isang TNVS driver sa Pasay matapos takutin ang nanita sa kanyang traffic enforcer. Imbes kasi na lisensya lang ang ilabas, abay, nagpakita rin daw ng baril ang driver. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abual. Naka-hazard light pa ang sasakyang yan nang makuna ng CCTV sa Zamora Street sa Pasay nitong Huwebes. Isang TNVS ang kotse na pumasok pala sa one-way.
Kaya sinenyasan na siya ng mga traffic enforcer sa daan. Maya-maya pa lumapit na sa driver ang isa sa mga enforcer. Kita pang tila ipinapaliwanag ng enforcer ang violation. Saglit na umalis ang enforcer at itinabi naman ng driver ang sasakyan. Pagbaba ng driver, pansing may hawak niya itong baril na ipinasok naman niya pa sa isang bag. Sa katuluyang naglakad palapit sa mga enforcer. Ayon sa pulis, nagkainitan ng dalawa sa ginawang panguhuli. Imbis kasi na lisensya lang ang ilabas, pinakita rin daw ng driver ang dala niyang baril sa enforcer. Dito na naalarma ang mga otoridad. So ipinaliwanag naman ng ating traffic enforcer na yun nga, counterflowing siya. So naging arrogante po ang ating suspect po dito. Siguro yung kaya niya nilabas yung baril para hindi na po siya siguro bigyan ng ticket. Agad namang nakasaklolo ang tinakot na enforcer. Nung maramdaman po niya na parang tinatakot siya. So tumawag na po siya ng kapulisan. Then at that time naman na meron tayong mga pulis na nagroronda sa area. So kaya mabilis po ang ating responde doon. Agad inaresto ng mga pulis ang driver at kinuha ang baril. May lisensya naman daw ang baril. Yun nga lang, expired na po yung kanyang permit to carry firearms outside residence. Expired na po. Kaya hinuli po ng ating kapulisan. tumanggi nang magbigay ng pahayag ang enforcer sa insidente. Hindi na rin nagpa-unlock ng panayam ang suspect na driver na nasa kustodiya na ngayon ng Pasay Police. Mahaharap siya sa reklamong alarm and scandal at illegal carrying of firearm. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. 3 ang patay habang 2 ang sugatan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang 6-wheeler sa tubungan ni Iloilo. Sa investigasyon, binabagtas ng truck ang pakurbadang road ng kalsada nang mawalan ng kontrol sa manibela ang truck driver. Dito na biglang tumagilid ang sasakyan. Inabot ng 1 oras bago na ilabas ang mga sakay ng truck dahil sa pagkakaipit. Dinala sila sa ospital pero 3 sa kanila ang dead on arrival. Nauwi sa aregluhan na ang aksidente at nangako ang truck driver na tutulungan ang pamilya ng mga biktima. Ipinasara ang isang recruitment agency sa Intramuros matapos mabistong wala pala itong lisensya. Ayon sa Department of Migrant Workers, nag-aalok umano ang HR International Incorporated o HRI ng trabaho sa Dubai, UAE at New Zealand. Pinangakuan daw ang mga aplikante ng sahod na abot sa 200,000 pesos kada buwan. Pero sinisingil sila ng processing fee na hanggang 355,000 pesos. Ayon sa DMW, labag sa batas ang ganitong uri ng pananamantala. Paalala ng ahensya sa mga gustong magtrabaho abroad, tiyakin munang lisensyado ang recruitment agency. Sa ibang balita, nauwi po sa disgrasya ang bayanihan ng mga residente para sana mailipat ang isang lumang bahay sa Zamboanga del Sur. Sa pool sa video, ang tulong-tulong na pagbubuhat ng ilang mga lalaki sa isang lumang bahay. Ngunit, ilang abante lang, bigla na lang dumausdos ang bahay at tuluyang bumagsak. Ayon sa Midsalip Zamboanga del Sur Police, 4 ang sugatan sa insidente. Agad ding sinugod ang mga sugatan sa ospital habang ang 2 ay nagpapagaling naman sa kani-kanilang mga bahay. Ililipat sana ang bahay dahil hindi na raw sa may-ari ang lupang kinatatayuan nito. Nabali ang paa o haligi ng bahay dahilan ng pagbagsak nito. Mahigit 1 milyong halaga ng iligal na sigarilyo ang nasamsam ng mga pulis sa Bataan. Arestado ang 58 taong gulang na babae sa ikinasang buy-bust operation. Nahuli ang suspect matapos magbenta ng kahong-kahong sigarilyo sa undercover na pulis. Nasabat naman ang 7 kahon ng RGD cigarettes at 20 kahon ng modern cigarettes sa operasyon. Patuloy na kumikilos ang gobyerno para matulungan ang mga Pilipino sa gitna ng krisis sa langis. Yan ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panibagong vlog. Tinalakay niya ang iba't ibang programa ng pamahalaan gaya ng diskwento sa mga tren, pati ang pagbibigay ng cash assistance at fuel subsidies sa mga tsoper, magsasaka at mangingisda. Nakikipag-usap na rin daw ang gobyerno sa iba pang bansa para makakuha ng supply ng langis. May panawagan naman ang Pangulo sa mga Pilipino sa gitna ng krisis. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong.
Magtitipid man, magtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Huwag naman sana tayong magdagdag pa sa problema. Lahat tayo ay kailangan magtulungan, alalahanin natin ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Susunod, kotse ninakaw habang nasa loob pa ang 2 buwang sanggol. Alex Ayala tinalo ang Polish tennis player sa Miami Open, pasok na sa round of 16. At Philo Army hindi nagpahuli at dinagsa ang fan event kasabay ng comeback concert ng BTS. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang skier ang kumpirmadong patay matapos abutan ng avalanche sa Italy. 2 iba pa ang kritikal ang kondisyon. Ayon sa mga rescuer, aabot sa 25 tao ang naabutan ng avalanche o pagguho ng yelo sa Val Ridana. Nagsagawa na ng malawakang rescue operation ang mga otoridad. Nag-deploy na rin ng 6 na helicopter habang nakaalerto naman ang mga ospital sa paligid ng lugar. Sa pool sa video ang pagkaranap sa isang kotse sa Sao Paulo, Brazil. Ang masaklap, may sakayang sanggol. Ipinarada ng babae ang pulang kotse sa harap ng Children's Activity Center. Di niya alam, sinalisihan siya ng isang lalaki na dali-daling pumasok sa driver's seat saka pinaharurot ang sasakyan. Nagulantang na lang ang babae nang makita yang umandar ang kotse kaya humingi na siya ng tulong sa iba pang tao at mga pulis. Natunto ng lalaki, halos 3 kilometro ang layo mula sa center. Agad siyang inaresto. Nasagip naman ang 2 buwang sanggol na naiwan sa backseat. Pasok na po sa round of 16 ng Miami Open si Filipino tennis ace Alex Ayala. Yan ay matapos niyang matalo muli si Magdalene ng Poland sa round of 32 ngayong araw. First set pa lang, naging matindi na agad ang laban sa pagitan ng 2 tennis stars. Sa second set, nakalamang si Lynette pero naidala ni Alex ang laro sa tiebreak. Hanggang sa nadomina ni Alex ang match at na-secure ang panalo. Final score 6-3 at 7-6. Ito na ang pangalawang panalo ni Alex kay Lynette matapos ang kanilang quarterfinal duel sa ASB Classic sa New Zealand noong Enero. Makakaharap ni Alex bukas sa next round ang world number 14 na si Karolina Muchova ng Czechia. Samantala, pasok na po sa qualifying round ang Creamline Cool Smashers matapos talunin ang Signal Super Spikers sa matinding 5-set match sa PVL All-Filipino Conference. Nagtapos ang laro sa score na 25-19, 25-20, 15-25, 26-28, at 16-14 para sa Cool Smashers. Isang drop ball ni Kyle Negrito at block ni Bea De Leon ang nagselyo ng panalo sa ikalimang set para sa Creamline. Pinangunahan ni Eliza Valdez ang Cool Smashers sa kanyang triple-double na 23 points, 13 excellent digs at 13 receptions. Nakatulong din si DJ Rodriguez na may sarili ring triple-double habang nag-ambag naman ng mahalagang puntos ang ibang mga kakampi. Dahil sa panalo, umangat na po sa number 3 seed ang Creamline at muling makakaharap ang Signal para sa semi-final spot. Pasok din sa qualifying round ang Farm Fresh Foxies matapos talunin ang Akari Chargers. Tinapos ng Foxies ang laban sa score na 25-19, 25-14, 23-25 at 25-17. Mula sa 2-4 record, nakabawi ang Farm Fresh sa 3 sunod-sunod na panalo para makapasok sa top 4. Pinangunahan ni Royce Tubino ang koponan sa kanyang 21 points habang malaki rin ang ambag ni Tricia Tubu at Ces Molina. Dahil sa panalo, naputol ang 5 sunod na panalo ng Akari at nahulog sila sa play-in round. May pagkakataon na ngayon ang Farm Fresh na makapwesto sa semifinals sa susunod na laban.
Isinara ang buong Central Seoul para sa historic concert ng global sensation na BTS sa South Korea. Bukod sa inabangang setlist mula sa new album na Arirang, pinerform din ng grupo ang kanilang timeless hits. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. 안녕하세요. 오빠. After almost 4 years, nagbabalik na sa entablado ang global sensation na BTS. At hindi lang basta comeback, historic ito. Ang venue lang naman ang Gwanghwamun Square sa Seoul, South Korea. Ito pa, unang live performance ng group ay mula sa kanilang new album na Arirang, gaya na lang ng Normal, Body to Body, at syempre ang Swim. Hindi rin nawala sa concert ang timeless hits ng global group gaya ng Dynamite, Butter, at Mic Drop. At ang Encore, isa sa unang hits ng Microcosmos. All out ang members sa sina RM, Jimin, Suga, J-Hope, Jin, V, at Jungkook. From vocals to performance, yan ay kahit may injury pa ang leader na si RM. Ayon sa Hype, mahigit kumulang 104,000 na army ang umatendang comeback concert mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, napakalaking area ang sinara at nag-walkathon na nga ang News 5 all around the city kahapon para lang makarating sa venue with more than 4 security checkpoints. Ang pila sa Myeongdong pa lang nagsimula na 1.4 kilometers away from ground zero. Pero smooth like butter pa rin ang experience ng army. Sa ngayon, lumipad na nga ang Bangtan Boys patungong Amerika para sa series of shows and guestings doon. Bago magsimula ang kanilang world tour next month, Borahe! The boys are so back indeed. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, kabi-kabilang sunog sumiklab sa Metro Manila. At dalawang magsasaka sa Ormoc City pinagbintangan ng panghahalay at binaril pa. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Sugatan ng dalawang lalaking nakatambay matapos barilin sa Ormoc City. Base sa investigasyon, pinagbibintangan daw ng suspect ang mga biktima na nang abuso sa kanyang anak. Pero ayon sa mismong anak nito, walang ganung nangyari. Nagtamo ng tama sa ulo ang dalawang magsasaka. Agad silang isinugod sa ospital at inoperahan. Nahuli naman ng mga otoridad ang suspect na haharap sa reklamong 2 counts ng frustrated murder. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang mangingisdang 5 araw nang nawawala sa karagatan ng Baho de Masinloc. Buhay nang matagpuan ng 32 taong gulang na mangingisda sa isinagawang search and rescue operations ng PCG noong March 20. Napaulat siyang nawawala noon pang March 15 matapos hindi makabalik ang kanyang service boat. Ligtas na ngayon ang mangingisda na agad binigyan ng tulong medikal. Straight set sa panalo ng UP Fighting Maroons kontra sa UE Lady Warriors sa UAAP Season 88. Nagtatapatan naman ang NU Bulldogs kontra FEU Lady Tamaraw sa ngayon. Live mula sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, anong update dyan? Andre, bawat palo, bawat hampas mas matimbang na ngayon. Lalo't ang mga top teams nagsisimula ng pumondo ng panalo sa pagpapatuloy ng UAAP Women's Volleyball Tournament. Dito yan sa The Big Dome. At ang nakasala nga ngayon ang defending champions na NU Lady Bulldogs kontra yan sa FEU Lady Tamaraws.
Nahanap nga ngayon ng Lady Bulldogs yung consistency sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa second round. Sa ngayon kasi, ongoing na po ang second set kung saan nakuha ng FEU yung first set at sila pa rin ang lamang sa ngayon 17-12. Matapos ngang matalo sa kanilang finals rematch kontra Lasal, nahirapan ng Lady Bulldogs na makabawi at inabot pa sila ng 5 sets kontra sa UP bago tuluyang makabalik sa win column. Dahil dyan ay 6-2 na ang koponan with super rookie Sam Cantada leading the offense. Pero ang tanong ng maraming fans, bakit daw tila limited minutes lamang si top setter Camila Lamina? Hindi naman nalalayo dyan ang sitwasyon ng FEU. Matapos matalo sa UST ay nakabuelta sila with a sweeping victory kontra naman sa UE sa pagsisimula ng second round. Sa katunayan nga ay tied in third na sila with the Lady Tigresses at kung magwawagi sila ngayong gabi, mas mapapaganda nila ang pwesto for the Final Four hunt. Samantala sa unang laro naman sa pagitan ng UP at UE, nagwagi po ang Lady Maroons in straight sets. Dahil dyan ay umabante na sila sa 4-5 record at may tsansa pang makahabol sa race to Final Four. Andre, kung sakali nga na magwawagi ang Enyo ngayon, magiging 7-2 na ang kanilang record at masosolidify nila yung pwesto nila sa second spot. Pero kung sakali namang magtuloy-tuloy na ang momentum ng FEU ngayon, magtatabla po ang laro sa 6-3 or yung records nila, pareho magiging 6-3 na yan para mag-tie na sila sa second spot. Kaya abangan natin kung sino ang mangingibabaw, yung mga taga Moraita ba o yung mga taga Sampaloc. Yan muna ang latest mula dito sa Smart Araneta Coliseum. Andre? Maraming salamat, Ian. Talagang mainit na nga ang bakbakan ngayon sa UAAP Season 88. At gusto ko lang sabihin na bagay pala sa iyo naka-korbata at naka-Amerikana. Enjoy ka dyan sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum. Ian Suyo. Samantala, wag po kayong bibitiw mga kapatid dahil tuloy-tuloy pa ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Eto, Nikki, Andre, may tanong ako sa inyo. Pinangarap niyo ba ever na maging piloto? Oo, kasi nung mahilig ako sa aeroplano, gusto kong lumipad bilang superhero, gusto maging Superman, ganyan. So gusto ko sa ulap. Kaya lang, malabo yung mata ko nung lumalaki. So, di ba sa pagiging piloto, kailangan malinaw ang iyong paningin. 2020. Pwede na masolusyonan yan. LASIK. O ikaw? Same sis, dahil 800 ang grado ko. But also, siguro sa FA naman, yun nga yung flights kasi. Pero kulang naman tayo sa height. Taasa mo na lang yung heels mo. Ikaw, Captain Jess. Bagay sa'yo yung Captain Jess, Sa totoo lang, up to mga 2 years ago, pinag-iisipan ko mag-enroll. 2 years ago lang? Medyo nagdalawang isip lang ako kasi medyo pabebe yung budget ko. Hindi kaya. Hindi kaya swak, yun, may kamahalan. Magbalita ka na lang. Kaya mo yan. Sasakay ako sa aeroplano mo. Siguraduhin mo yan. Ito kasi ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Nasubukan lang naman maging pilot. Ayoko sumakay dyan sa aeroplano niya. Kinabahan ka ba? Tayo dyan. Kung saan po yan, alamin natin sa report na ito. Gusto mo bang magpalipad ng aeroplano? Ay nako, sagot ko na kayo. Manood ka lang dyan. Kung pagod ka na sa traffic sa EDSA at sa pila sa terminal, minsan napapasabi ka na lang na sana lumipad na lang ako palayo sa stress ng buhay. Dito sa Creational Flight Simulator Facility sa Mandaue City, malapit sa TV5, pwede mong maranasan maging piloto. Pagpasok pa lang, airport feels na agad. May jet bridge, may lounge at may briefing room kung saan ituturo ang mga basic info sa paglipad. Yes mga kapatid, ito para mas feel natin ang pagiging piloto, may parental pala sila dito sa Spirit Aviation. Kaya tara, subukan natin. Sa tulong natin mga pilot na kapatid. Ito na, hi sir, good morning. Hey, morning sir. Ito, Bigyan mo ng konti to the right. parang tatalon tayo. Sa simulator room, may flight control sa parehas na nasa tunay na aircraft. At pwede rin pala magpa-party dito na airplane team. Kung level up experience naman ang hanap mo, nandito ang 8320 fixed base simulator na may 220-degree visual technology gamit ang Apple Map at Google Satellite View. Pwedeng set kung naiyaw Cebu Airport. Pwede rin umaga o gabi, pati weather conditions, ikaw ang bahala. Unang tinuro sa akin ng side stick, parang joystick para kontrol ng aeroplano, pakaliwa, pakanan, taas at baba. At alam nyo, easy lang pala. Ramdam mo talaga na parang nasa totoong aeroplano ka. Dito ba sir sa ganito natin, sa simulation natin, meron din kayo parang pa-weather, di ba minsan yung hindi ng trip? Yups! Yan dapat ang makita natin. Sa gitna talaga. Ladies and gentlemen, this is your Captain Mon speaking.
subscribe. Pagkatapos ng experience, may certificate pa na patunay na nakapagpalipad ka ng aircraft kahit simulator. Kaya kung sawa ka na sa traffic, stress o sa love life na hindi nagla-landing, subukan mo muna magpalipad ng eroplano. Modi Lopez, News 5. Ganda simulation. Simulation. Saka less siguro yung kaba. Mukha lang dahil madali, nga pero simulation. mahirap yan. Mahirap. Mahirap yung simulation. Oo, lalo na pag natakanta ka kasi ang dami mo kailangan intindihan ng mga botones. Kaya po, saludo kami sa lahat ng mga piloto, lalo na pag sinasakyan namin sa Himpapawid. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.